Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel. So, ito na po mga lods. Yung sinasabi ko na kapag naka-stock muli po ang solar panel, bibili po talaga ako. Tapos, almost po 1 month bago po nakapag-stock po ng ganitong klase na solar panel. Kaya nung nakita ko nang may stock na po doon, bumili na po ako agad. So kahit inutang ko pa ito mga lods. So sa mga kabaguhan natin dyan na gustong bumili po ng solar panel, ito po ang mai-recommend ko po talaga. Kasi totoo po ang rated at saka IMP pong nakalagay dito po sa solar panel. Papakita muna natin sa ibang seller na ito po ang dapat nilang gawin. Mas safety po ang isang parcel o ganitong klase na solar panel na mayroon po talagang nakalagay dito na katulad ditong nakalagay. Mas ganun po talaga yun ang pinaka-safe na hindi madamage po ang isang parcel kung sakaling ipapadala sa malayo. Kasi nasa Mindanao po tayo mga lods. So ang kagandahan po dito, ganun pa rin. May nakalagay na description na huwag patungan o ibagsak. Salamin po ito, fragile. So yun ang maganda. Kaya kung may magbitbit po nito, talagang iingatan niya kasi nakalagay na salamin po ito. Kaya panatag po ang loob natin na safe na dating po sa atin ang product natin na parcel. Kaya samahan niyo po ako mga lods na buksan natin kung anong klase ba talaga itong solar panel na palagi nating binibili po sa online. So, ang naman pala dito mga lods, dalawang solar panel at makikita mo na dito ang wattage naka 150 watts. So, ang kagandahan dito sa likod, siyempre naka MC4 connector. Tapos yung terminal dito, para makita natin, so tatanggalin pa natin yung isa kasi dalawa po ang laman. So, ito po ang harapan. So, ilalagay ko muna sa baba, yung isa naman ang tingnan natin. Ano po mga lods? Dalawa. Isa at saka ito isa. Tapos titingnan natin yung sa likod. So papalapit ko na lang yung camera dito mga lods para makita nyo yung BMP, yung current maximum power, at saka yung BMP, yung voltage maximum power din dito sa Solar Homes brand natin na solar panel. So lapitan natin. So, kung makikita nyo po dito, yan, na ang rated po sa IMP is 7.98 ampere. Tapos, ang voltage maximum power is nasa 18.7. Pero ito, aabot po ito sa 22 BMP po mga lods kasi nga malakas po talaga ang voltage dito. Tapos, ang dimension po sa bigat, makikita nyo sa baba, nandito po 8.25 kg. Tapos, yung dimension po sa kalaki, nakalagay po dito, 1045 mm. Ayan, makita sa baba. Tapos, naka 10 ampere ang fuse rating na nakalagay. So, dito po mga lods, importante bubuksan natin para makita nyo po kung mayroon ba talaga siyang diode protection sa loob. So, tatanggalin muna natin siya dito. Yan. So, buksan natin. Okay. So, yun ang maganda. Dapat may diode protection po talagang nakalagay. So, dalawa po ito. Naka 10 ampere ang diode bawat isa. So, safety po ito kapag mayroon pong diode protection. Yan, makita mga loads. Dalawa po ang 10 ampere na diode po ang inilagay. Sira natin. Yan. So, ano yung kagandahan po dito sa solar homes na bifacial po na gamit. So, ipapakita ko po sa inyo kung kasi nga malit nga doon, ipakita ko na lang yung whiteboard. Kung ano yung kagandahan ito compare sa iba na Jinko at saka yung Qualpol na solar panel. So mga lods, ito yung whiteboard.
Pakita ko sa inyo na Solar Homes. Yan po ang brand, Solar Homes. Tapos, meron po tayong solar panel na Jinko, 200 watts. At meron din tayong Qualpol na 200 watts. So, ang price po sa Solar Homes, na dalawang solar po ang mabibili mo, ay, ang price po niya ay 4,000 pesos po. Dito sa Jinko, 3,500. Ganon din sa Qualpol. Naka 3,500 kapag bumili po kayo ng solar panel. Dito, 4,000. Pag may voucher po, nakuha ko lang, with voucher po, nakuha ko na lang sa 3,800 ang gasto ko. Tingnan nyo ang kaibahan kung bakit recommend po natin ang Solar Homes. Ito po, direct to the point na tayo. Ang IMP po, IMP, maximum, ang current maximum power dito ay nasa 7.98 ampere. Dahil dalawa po, itong 150 watts, pag binili mo sa 4,000, pwedeng umabot sa 15.87 ampere. Dito sa kabila, ang IMP dito ay nasa 10.2 ampere. Ganon din sa Qualpol. Kapareho lang sa IMP. Meron din siyang makukuha na 10.2 ampere. Yan po, mga lord, pinakita ko lang. Ito, pagdating po sa alas 12, kapag malakas na po ang sikat ng araw, papalo po ito talaga sa 16 to 18 ampere. Tingnan nyo yung kaibahan. Dito sa Jinko, pag malakas po ang sikat, ang stable niyang ibigay ay nasa 7.5 to 8 ampere. Ito, tapos yung 10.2, bihira lang pong makaabot sa 10.2. Ang stable niyang ibigay, ito lang 8 ampere. Dito sa kabila, kayang umabot sa 16 ampere. Pag alas 12, pinakamababa na yung 15. Pag alauna, aabot po talaga sa 16. Minsan 18. Nakastambay po siya sa 15 to 16 ampere. Dito sa kabila, 7.5 to 8 ampere. Kahit ano pang lakas ng araw, hindi po talaga. Minsan naabot sa 10 ampere tapos bigla siyang bababa dito sa 8 ampere. Dito sa kabila, ganun rin mga lods. 8 ampere pa rin dito. Hindi naka-stable sa 10 ampere yung 10.2. Ibig sabihin, hindi totoo talagang rated itong dalawa. Hanggang 7.5 to 8 ampere lang ang kayang ibigay. Pero kung titingnan mo dito sa kabila, 16 ampere. Tapos, ipagpalagay natin 8 ampere, 8 ampere. Mas malakas po dito, 16 ampere mga lods. Kaya, dito po ako na gusto ko talaga ang Solar Homes. Gumasto ka lang ng 3.8, tapos dito 3.5, pero hanggang 8 ampere lang ang kayang ibigay. Ito, meron po ako dito dalawang solar panel, kaya na-compare ko at nakita ko. Pero dito, grabe sulit mga lods. Totoo po ang rated sa Solar Homes. Kaya sabi ko kapag may stock talaga, bibili ako para mapatunayan natin na totoo talaga ito. Pero nagamit ko dito sa amin, totoo po talaga ang rated. 15 to 16 ampere po ang lalabas pagdating po ng alas 12 po. Kaya tamang-tama, nakadating po stock dito. Pero sa to say mga lods, after 3 days, inubos rin nila yung stock doon sa Solar Homes. Kaya wait po kayo kung may stock po ulit. So dito pinakita ko lang na reality po talaga ito, na ito po ang mangyari kapag itong klase na Jinko at Qualpol ang bibilin mo. Hanggang 8 ang kaya niyang stable na ibibigay na amperahe. Yun po ang ikakarga niya sa battery, yung IMP. Pero dito sa kabila, kung tutusin nga, malapit na yung price. Sa 3.5 to 3.8, dito almost dumuble po ang IMP dito sa kabila, dinoble dito sa kabila mga lods, umabot sa 16 ampere. So dito po mga lods, ipapakita ko po sa inyo yung comparison kung gaano ba kalaki ang Tiger Neo na Jinko at yung Solar Homes natin. So ito po ang 200 watts na Jinko. Ito naman ang 150 watts bawat isa na Solar Homes.
So, ibababa ko na lang po ang camera at kayo na pong humusga kung gaano kalaki ang isang 200 na Jinko at 150 watts na solar homes. So, ibababa pa natin ang camera mga lods. Yan. So, kung makita medyo may kataasan po ang Jinko Tiger Neo na 200 watts. Ang solar homes medyo mababa pero mas expand po siya, palapad. At yan po, dalawa po. So, yun ang kaibahan. 3,500 ang 3,000 ang bawat isa sa 200 watts na Jinko. Ito, nakuha ko lang ng 3,800 mga lods. Kaya yung sinasabi ko na pwedeng umabot sa 15 to 16 ampere ang harvest po mga lods. Dito, hanggang 8 lang ang kayang stable na ibigay. Kaya kayo na po ang humusga mga lods. Kaya sa mga kalods natin, kung gusto nyong sulit at saka recommended po talaga ito nating solar homes po. Kaya lang medyo hindi madali po siyang maubos. Kaya hintayin nyo mga lods kung may stock ulit at maglalagay po ang seller doon sa solar homes. Bago po tayo magpaalam, meron po magpapa-shoutout na naman po dito sa channel natin. So, isa-shoutout natin. Umpisahan natin si Ronilo Mendoza from Santa Rosa, Laguna. Ito pa si Ikin Sagittarius Atol. At saka ito pa si Jake Tibay from Taguig. Shoutout pa natin si Juice Kenneth Mila Blanco from Malabon. At saka ang huli natin si Dan Creator TV. Saka ito ba, shoutout ko rin itong mga member, join member natin. Wala ko pong tigil po, nagsusuporta po sa channel natin. Umpisahan natin si Love Not War, si Rafaelito Bayato, si Home Solution Iloilo, si Orbi Sunong, si Barry Canyete, at saka ang huli po natin mga lods ay si Michael Amador. So sa mga kalods natin, huwag niyong kalimutan pong like, share, at mag-subscribe po sa channel para hindi po kayo makalimot at palagi po kayong updated po dito sa video. At saka maraming salamat po mga lods sa walang tigil pong panonood po dito po sa channel natin.